guys, nandito kami ngayon sa Cathedral Malolos, Bulacan, na kung saan dito matatagpuan isa sa pinaka-historical tree na tinatawag na Kalayaan Tree. Tara, alamin natin. Guys, nandito na tayo at makikita nyo sa aking likuran na tinatawag na Kalayaan Tree. O ang historical tree na makikita sa ating Pilipinas. Ito rin ay tinanim ni Emilio Aguinaldo noong 1899. And makikita nyo rin sa aking likuran ang mga estatwa na nagpupulong na si Gregorio del Pilar at Torres at ang iba pang mga kasama. Pinag-uusapan ang tungkol sa pakikipaglaban sa mga Espanyol at kung paano nila ito may matatalo. Noong ika-19 taon noong panahon na makimagsigang Pilipino laban sa mga Kastila, naging saksi ang puno ng kalayaan sa mga pangyayari. Ayon sa mga kwento, dito daw ay nagtungo si General Emilio Aguinaldo at dito rin daw pinadama ang kahalagahan ng kalayaan. Ang puno ay naging bahagi ng mga makasaysayang okasyon at mga pangalan nito ay bumabalik sa panahon ng unang Republika ng Pilipinas. Noong Desyembre 1898, ang Malolos na naging kabisera ng Republika sa ilalim ng pamumuno ni Aguinaldo ay naging sentro ng Malolos Congress kung saan ipinasa ang konstitusyon ng Malolos. Dito makikita natin sa larawan ang mga unang tinatag ng Republika ng Pilipinas noong 1896 at may makikita po tayong kasaril sa ibang litrato. Kasarial bilang tanggapan ng pambansang palimbagan ng pamahalaang revolusyonaryo. Ang limbagang ito ay ginamit mula 1898 hanggang 1899 sa pangangasiwa ni Zacarias Fajardo, direktor ng palimbagan. Matapos ang digmaan laban sa Estados Unidos, iningatan ito ng Bulakenyong revolusyonaryong si Mariano Crisostomo. So guys, nandito naman tayo ngayon sa katedral kung saan papasok tayo sa loob nito at ating tatalakayin kung ano ang ating makikita natin sa loob. Tara! Katedral ng Malolos ay naging isang ganap na parokya noong 11 ng Hunyo 1580. Unang itinayo ang simbahang yari sa bato. Noong 1601, naging itindig noong 1817 na may planong krus na Latin at naging disenyo ng patsada ayon sa arkitekturang kasukduran na may halong barako. Nagsilbing palasyo presidensyal ni General Emilio Aguinaldo ang kumbento. 1898, tinaas bilang katedral at luklukan ng Diocese ng Malolos. 11 ng Marso 1962, itinakda bilang Basilica Minor ni Papa Juan Pablo II, 1999. Tinawaran ng koronasyon koronika ang nakadamba ng imahe ng Inmaculada Concepcion ng Malolos. 2012, sa pagdiriwang ng ika-500 na taon ng Kristyanismo ng Pilipinas, itinalaga bilang simbahang pampubliko 2021. Sa bawat pader ng katedral, humihingi ng tibay ang mga salaysay ng pagtibay ng pananampalataya ng mga Pilipino sa kabila ng mga pagsubok. Nagsilbing tulay ito ng pag-asa at inspirasyon. Isang lugar na nagbibigay gabay sa mga naglalakbay sa landas ng espiritualidad. Sa ika-19 na daang taon, noong mga panahong dumanas ang bayan ng Malolos ng matinding panganib mula sa mga dayuhang mananakop. Naglingkod ang kardinal bilang tagpuan ng pananampalataya at taguan ng mga prayle at sibilyan mula sa marahas na kaganapan ng giyera. Sa kabila ng paglipas ng maraming dekada, nanatiling lihim ng katedral ng Malolos ang mga sikreto ng kasaysayan. Sa pagyakap ng mga buhay at alaala ng nakaraan, patuloy itong nagbibigay inspirasyon at nagdadala ng liwanag sa kasulukuyan at hinaharap ng Malolos. Ang katedral ay hindi lamang isang simbolo ng pananampalataya, kundi pati na rin ng pag-asa, pagkakaisa, at diwa ng kalayaan ng bayang ito.